Ang huling ugong ng makinang bus ay tila isang malalim na buntong hininga bago ito tuluyang mamatay. Sa isang iglap, ang kanina'y nakabibinging dagundong ay napalitan ng isang katahimikang mas nakaririndi pa. Para kay Elara, ang katahimikang iyon ay may bigat. Isang kumot na bumabalot sa buong paligid at pumipiga sa hangin mula sa kanyang mga baga. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mamata. Pinakiramdaman ang pagtigil ng mahabang biyahe mula sa magulong siyudad ng Maynila patungo sa sinapupunan ng probinsya. Sumilip siya sa bintana. Ang baryo San Lazaro. Hindi ito ang paraisong ipinipinta sa mga postcard. Ang nga punong ng niyok ay tila mga payat na bantay na may nga tuyot na palaspas. Sa di kalayuan, isang dambuhalang punong galete ang nakatindig. Ang mga ugat nito'y parang mga higanteng ahas na gumagapang paakyat mula sa lupa at ang mga dahon ay napakakapal anupat walang sinak ng araw ang kayang tumagos. Tila may sariling kadiliman sa ilalim nito kahit pa kasalukuyang nag-agaw ang dilim at liwanag sa papalubok na araw. San Lazaro, bulong konduktor. Ang kanyang boses ay walang sigla. Ito na ang huling hantungan. Naramdaman ni Elara ang mamata ng ilang pasaherong kasabayan niya. Mga matatandang may kulubot na sa mukha. Mga magsasakang may bakas ng putik sa mga binti. Ang titig nila ay hindi masama. Ngunit mayroon itong kakaibang talim, isang klaseng pakusisa na may halong pagtataka at tila baawa. Titig na ibinibigay sa isang tagalabas, isang dayo. Ingat ka, Ineng. Sabing isang matandang babae na may takip na itim na belos sa ulo. Habang bumababa itong bus, hindi ngumiti ang matanda. Isang babala? Ba iyon o isang simpleng paalam? Iwinaksi ni Elara ang isiping iyon. Praning ka lang, Elara. Pagod sa biyahe, sabi niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang backpack at maleta. Bilang isang nurse na sanay sa lohika at siyensya, wala siyang panahon para sa mga pamahiin at walang beseng kutop. Ang hangin ay mabigat dahil sa halumigmig, humidity. Ang matao ay nakatingin dahil bago siya sa kanilang paningin. Simple. May paliwanag ang lahat. Pagbaba niya ng bus. Sinalubong siya ng amoy ng basang lupa at nabubulok ng mga dahon. Pamilyar na amoy ng probinsya. Ngunit dito sa San Lazaro, mayroon itong kakaibang tapang. Tila amoy ng isang bagay na matagal nang nakabaon. Elara. Isang pamilyar na tinig ang pumunit sa katahimikan. Mula sa isang maliit na bahay na gawa sa pinagtakpi-takping kahoy at yero, lumabas si Lina, ang kanyang pinsan. Malapat ang ngiti nito. Ngunit hindi umabot sa kanyang nga mata. Agad napansin ni Elara ang malaking umbo sa tiyan nito. Mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Lina, grabe, ang laki ng tiyan mo. Sinalubong ni Elara ng yakap ang kanyang pinsan. Maingat na hindi madiinan ang dinadala nito. Kamusta ka na? Okay ka lang ba talaga dito? Okay lang ako. Ano ka ba? Sagot ni Lina, humiwalay sa yakap. Masaya ako't dumating ka na. Promise, medyo nababagot na rin ako dito mag-isa. Oh, habang tinutulungan siya ni Lina sa kanyang nga gamit, hindi maiwasan ni Elara na suriin ang kanyang pinsan gamit ang kanyang nga matang sinanay sa ospital. Maputla si Lina. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang nga mata at ang kanyang nga braso ay mas payat kaysa dati. Mga senyales ng stress at posibleng kakulangan sa nutrisyon. Kumakain ka ba ng tama? Uminom kang vitamins mo? Sunod-sunod na tanong ni Elara. Una man. Mabilis na sagot ni Lina, ngunit umiwas ito ng tingin. Halika, pumasok na tayo. Medyo lumalamig na ang hangin. Ang bahay ni Lina ay maliit,
at simple. Gawa sa amakan ang dingding at yero ang bubong. Malinis salop, ngunit ang mabintana ay may manakasabit na kung ano-anong mabungkos ng bawang na natutuyo. Maliliit na sachet ng asin sa bawat sulok at isang sangangang halamang hindi pamilyar kay Elara na nakasabit sa itaas ng pintuan. Para saan to? Tanong ni Elara, sabay turo sa bawang. Wala yan. Sabi lang ni Aling Nita, para daw iwas usok. Alam mo na, mapaniniwala ng matatanda dito, sagot ni Lina. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Hindi na kumontra si Elara. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit siya umuwi. Gusto niyang siguraduhin na ang pangangalagang natatanggap ni Lina ay base sa medisina, hindi sa pamahiin. Inihanda nila ang hapunan simpleng kanin at adobong manok habang kumakain. Ikinuwento ni Elara ang buhay sa Maynila, ang ingay, ang traffic, ang pressure sa trabaho. Pilit niyang pinasaya ang usapan, ngunit ramdam niya ang pader sa pagitan nilang magpinsan. Si Lina ay tahimik lang. Madalas na napapatingin sa bintana, tila may hinihintay o binabantayan. Nang maggagabi na, ang kulay kahel na langit ay dahan-dahang nilamon ng kulay indigo. Ang matunong ng ibon at kulilik ay unti-unting humina, napalitan muli ng kakaibang katahimikan. Tumayo si Elara upang isara ang bintana, isang lumang jalusi na may isang sirang salamin. At dun, sa kabilang panig ng baku-bakong daan, sa ilalim ng humihinang liwanag ng takip silim, una niya itong nakita. Isang aso, itim na itim ang balahibo nito, kaya't tila isa itong butas sa papalapit na kadiliman. Payat ito, sobrang payat na tila bakat ang mabuto sa tagiliran. Ang mabinti nito ay mahahaba at hindi proporsyonal sa kanyang katawan. Nakatayo lang ito run. Hindi gumagalaw, hindi tumatahol, hindi man lang umuungol. Nakatayo lang, nakatitig, diretso sa kanilang bahay. Naramdaman ni Elara ang panlalami ng kanyang bato. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Sinubukan ng kanyang isip na mahanap ng lohikal na paliwanag. Isang askal, galisin siguro kaya payat, nagabang lang ang pagkain. Ngunit may mali ang mga mata nito. Sa dilim, hindi ito nagliliwanag o kumikinang tulad ng matang mapusa o aso sa gabi. Ang mga mata nito ay tila dalawang butas na humihigop ng liwanag. At ang paraan ng pagtayo nito hindi natural, masyadong tuwid, masyadong intensyonal. Isang predator na pinagmamasdan ang kanyang biktima. Lina, may alaga bang aso yung kapitbahay niyo sa tapat? Tanong ni Elara. Hindi inaalis ang tingin sa nilalang. Hindi sumagot si Lina. Lina? Pakulit ni Elara, bahagyang lumingon. Nakatayo si Lina sa likod niya. Hawak ang sandok na tila isa itong sandata. Ang mukha niya ay walang kulay, tila naubusan ng dugo. Ibinalik ni Elara ang kanyang tingin sa labas. Nandun pa rin ang aso, hindi pa rin gumagalaw. Isang buhay na estatwa ng gutom at panganib. Pinilit ni Elara na patatagin ang kanyang loop. Isa lamang itong hayop, isang pagod na isip na nilalaruan ng imahinasyon. Kumurap siya, isang mahaba at maring pakpikit, para linawin ang kanyang paningin. Pagmulat niya, wala na ito. Ang kalsada ay walang laman. Ang lugar kung saan nakatayo ang itim na aso kanina ay isa na lamang anino na nilikhang ang punong saging. Nawala ito na parang bula, walang tunok, walang bakas. Nakaramdam siya ng bahagyang ginhawa, ngunit agad itong napalitang ng mas matinding kilabot. Lumingon siya ng tuluyan kay Lina para sabihing, nawala na, baka umalis na lang. Ngunit natigil siya sa sasabihin. Ang kanyang pinsan ay nanginginig. Ang mga matay ng lalaki sa takot. Ang isang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan.
habang ang isa naman ay nakaturo sa bintana, sa kawalan. Ang boses ni Lina ay isang pabulong na hininga punong lagim na matagal ng kinikimkim. Elara, nanginginig nitong sabi. Andiyan na naman siya. Ang salitang iyon, andiyan na naman siya, ay tilalason na gumapang sa hangin at dumapo sa balat ni Elara. Napako siya sa kanyang kinatatayuan. Ang nga mata ay nanalaki habang nakatingin sa kawalan sa labas ng bintana. Ang kaninang pakiramdam ng pagkabagabag ay biglang naging isang malamig na takot na kumalat sa kanyang buong sistema. Anong ibig mong sabihin, Lina? Pilit niyang pinatatak ang kanyang boses, ngunit lumabas itong garalgal at mahina. Ang aso ba? Umalis na. Wala na dun. Umiling si Lina. Ang maluha ay nagsimulang mamuha sa gilid ng kanyang mamata. Hindi mo naiintindihan, Elara. Gabi-gabi siyang nandiyan. Nag-abang. Hinawakan ni Elara ang balikat ng kanyang pinsan. Malamig ito at bahagyang nanginginig. Dinala niya si Lina papalayo sa bintana at pinaupo sa isang silyang yantok. Lina, makinig ka sa akin, sabi ni Elara. Lumuhod siya sa harap nito para makpantay ang kanilang mamata. Isa lang iyong aso, baka gutom, baka pagalagala lang. Walang dapat ikatakot. Sinusubukan niyang kumbinsihin hindi lang si Lina, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Ang imaheng matang iyon na tila humihigop ng liwanag ay ayaw umalis sa kanyang isipan. Pinunasan ni Lina ang kanyang maluha gamit ang likot ng kanyang palat. Sana nga ganun lang kadali, Elara. Pinilit nilang tapusin ang kanilang hapunan sa gitnang isang mabigat na katahimikan. Pagkatapos, habang nag-ayos, nanghigaan si Elara sa sala. Hindi niya maiwasang mapansin kung paano isinasara ni Lina ang bawat bintana ng may kasamang dasal. Hinihipan ang bawat sulok na may nakasabit na asin. Para sa isang taong may pinag-aralan, mukha itong katawa-tawa. Ngunit ang takot sa mukha ni Lina ay hindi isang biro. Ito ay totoo at nakakahawa. Dumating ang hating gabi. Ang buong baryo ng San Lazaro ay tila nilamon ng kadiliman. Ang tanging maririnig na lang ay ang koro ng gakuliglig at palaka, ang karaniwang tunok ng gabi sa probinsya. Nakahiga si Elara. Pilit na ay pinipikit ang kanyang nga mata. Ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Bawat anino ay tila gumagalaw. Bawat alitap-tap ay nagiging dalawang matang nakamasid. Calm down, Elara. Fatigue and paranoia. Bulong niya sa sarili. You're a medical professional. Stick to the facts. At sa sandaling iyon, narinig niya ang unang tunog. Kaluskos. Isang mahinang kaluskos mula sa bubungan na yero. Mahina lang na tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Ipinagsawalang bahala niya ito. Ngunit pakaraan ng ilang segundo, narinig niya ulit ito. Mas malapit, mas may diin. Kaluskos. Kaluskos. Pusa lang siguro, pangangatwiran niya sa sarili habang hinihila ang kumot hanggang sa kanyang baba. Ngunit ang sumunod na tunog ay hindi na tunog ng pusa. Mas mabigat, mas mabagal. Isang pag-urong at pag-usat na tila may gumagapang sa kanilang bubong. Hindi ito ang magaan na yaba ng isang maliit na hayop. Ito ay tunog ng isang bagay na may bigat at may pakay. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Sumilip siya sa siwang ng bintanang jalusi. Madilim sa labas. Ngunit ang buwan ay nagbibigay ng manipis at maputlang liwanag. Sa di kalayuan, sa may kalsada, may nakita siyang gumagalaw. Isang tao. Si Rico, ang lasenggong baryo. Naglalakad ito ng pasuray-suray, may hawa na botang alak at bumubulong-bulong sa sarili. Huminto ito saglit, tumingala sa kanilang bahay at tila may ibinato bago nagpatuloy sa paglalakad.
Isang maliit na bato ang tumama sa yero. Kalampag, napabuntong hininga si Elara. Isang hininga ang inis at ginhawa. So, iyon pala, ang lasenggong si Rico. Ang siga ang baryo na walang magawa kundi manggulo. Ang paliwanag na iyon ay mas katanggap-tanggap, mas lohikal, mas hindi nakakatakot. Bumalik siya sa pagkakahiga. Nainis sa sarili dahil nagpadala siya sa takot. Ngunit nang ipikit niya ang kanyang nga mata, ang tunok ay bumalik. At sa pagkakataong ito, hindi may kakaila ang nasa likod nito. Hindi ito tunog ni binatong bato. Ito ay tunong ang paggalaw. Dahan-dahan, maingat. Nagsimula ito sa dulong ng bubong at unti-unting gumapang papunta sa gitna. Huminto ito sandali at nagpatuloy, papalapit, papalapit. Hanggang sa ito'y huminto mismo sa tapat ng lugar kung saan naroon ang silid ni Lina. Nanigas si Elara sa kanyang higaan. Ang lahat ng hangin ay tila nawala mula sa silid. Ang teorya niya tungkol kay Rico ay gumuho. Ang isang lasing ay hindi kayang umakyat at gumapang sa bubong ng ganun kaingat. Ang tuno na naririnig niya ay tuno ng isang mangangaso. Tumingin siya sa direksyon ng kwarto ni Lina. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sa manipis na siwang, wala siyang makita. Ngunit naririnig niya ang mahinang pagikbing ng kanyang pinsan. Alam din nito, naririnig din nito ang halimaw sa kanilang bubungan. Ang puso ni Elara ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas anupat akala ni Yaya maririnig ito sa labas. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo at hilahin si Lina. Ngunit ang kanyang katawan ay tila napako sa kinahihigaan, paralisado sa purong takot. At pagkatapos, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, kalabog, isang malakas, biglang kalabo ang yumanik sa buong bahay na namula mismo sa itaas ng kwarto ni Lina. Tila may isang mabigat na bagay na biglang bumaksak o lumundak dito. Ngunit hindi iyon ang nakpatindik sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang sumunod dito ang halos magpatigil sa kanyang pahinga. Isang tunong na hindi niya kailanman malilimutan. Ang tunong ng tila mahahabang kuko na buong diing kumakaskas sa yero. Krasishkak. Isang mabagal, sinasadya, at nakapangingilabot na pagkayod na tila sinusubukang humanap ng butas na papasukan. Ang tunog ng kumakaskas na kuko sa yero ay biglang tumigil. Ngunit ang katahimikang pumalit dito ay mas nakapangingilabot. Isang katahimikang naghihintay, nag-aabang. Bawat segundo ay tila isang oras na gumagapang. Nanatiling hindi gumagalaw si Elara. Ang kanyang nga kalamnan ay nanigas sa takot. Ang kanyang pahinga ay nakabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang isip, nasanay sa paghahanap ng rason at paliwanag, ay blanko. Walang anumang medikal na journal o siyentipikong teorya ang makapagpapaliwanag sa bigat na nararamdaman niya. Sa tuno na kumakayod sa kanilang bubong. Mula sa kabilang silid, narinig niya ang isang mahinang-mahinang impit, si Lina. Umiyak. Ang tuno na iyon ang pumunit sa yelo kanyang pagparalisado. Ang takot para sa kanyang pinsan ay mas nanay kaysa sa takot para sa kanyang sarili. Ang pagiging nurse niya, ang kanyang sinumpaang tungkulin na mag-alaga, ay umapaw at kasabay noon. Nagsimula ang isang bagong tunok mula sa labas. Wak, wak, wak. Hindi ito ang ordinaryong huningang ibon sa gabi. Ito ay garalgal at tuyot na tila nagmumula sa isang lalamunang walang laway. Malapit, napakalapit, tila nakadapo lang sa punong saging sa kanilang bakuran. Paulit-ulit, walang tigil. Isang tunog na tila nanunuya. Wak, wak, wak. Tumigil ka. Bulong ni Elara sa kawalan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang huni ay nagpatuloy. Mas mabilis,
mas mapilit, tila isang nakakabalif na orasan na binibilang ang mangga sandali bago ang isang hindi may larawang panganib. Hindi na niya kaya. Sa isang iglap ng desperadong katapangan, tumalon si Elara mula sa kanyang higaan. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang nga paa ay kusa ng kumilos. Hinablot niya ang unang bagay na kanyang nakita malapit sa pinto, isang luma at matigas na walis tambo. Hindi ito sandata, pero sa sandaling iyon, ito ang kanyang kalasak. Mabilis niyang binuksan ang pinto at sumugot sa dilim ng gabi. Ang malamig na hangin ay humampas sa kanyang mukha. "Sino yan? Lumabas ka!" Sigaw niya. Ang kanyang tinik ay basag sa pinahalong galit at takot. Itinutok niya ang walis tambo sa kadiliman, sa punong saging kung saan tila nanggagaling ang tunok. "Tigilan niyo kami. Umalis ka." Biglang tumahimik. Ang huningang wawa ay nawala. Ang korong nga kuliglig ay tumigil. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang buong San Lazaro ay napuno ng isang mabigat at nakbabantang katahimikan. Nakatayo si Elara sa gitna ng kanilang bakuran. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba. Hawak ang walis na parang sibat. Naghintay siya. Walang gumalaw, walang anino, walang tunog. Tila ang buong mundo ay naghihintay sa kanyang susunod na gagawin. Dahan-dahan, ang init ng kanyang galit ay napalitan muli ng lamig ng takot. Napagtanto niya ang kanyang ginawa. Lumabas siya, mag-isa, sa dilim. Kung anuman ang nasa bubong kanina, nasa labas na ito ngayon, nakukubli sa mga anino. Pinapanood siya. Bumalik siya sa loop ng bahay ng paatras. Ang kanyang nga mata ay hindi umalis sa kadiliman. Isinara niya ang pinto ng marahan at ikinandado ito. Sumandal siya rito. Ang kanyang maduhot ay nanginginig. Ang pagsigaw ay hindi sapat. Ang walis tambo ay isang katatawanan. Ang lohika ay walang silbi. Ang kanyang tingin ay napadako sa bintana, sa mga bungkos ng bawang na nakasabit at sa maliliit na platitong asin na kanyang binaliwala kanina. Ang paniniwalang matatanda, ang pamahiin, ang mga bagay na kanyang pinaktawanan. Sa sandaling iyon, wala na siyang pakialam sa siyensya. Wala na siyang pakialam kung ito man ay may basehan o wala. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang protektahan si Lina. Mabilis siyang pumunta sa kusina. Kumuha siyang isang buong ulongang bawang mula sa nakasabit na bungkos at dinikdik ito sa kanyang mananginginig na kamay. Ang matapang na amoy nito ay kumalat sa hangin. Kumuha siya ng isang dakot na magaspang na asin mula sa lalagyan. Walang pag-alinlangan, lumakat siya patungo sa bintana ng silid ni Lina. Dahan-dahan, maingat, ipinahit niya ang dinikdik na bawang sa hambangang bintana sa bawat sulok nito. Pagkatapos, isinaboy niya ang asin sa pasimano. Lumilihang ang isang puting linyang depensa. Isang ritual na labag sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ngunit ginawa niya ng may buong pananampalataya ng isang taong wala ng ibang makakapitan. At sa eksaktong sandali na ang huling butil ng asin ay bumaksak sa pasimano, isang nakapangingilabot na tunok ang pumunit sa katahimikan mula sa labas. Isang sigaw na punong galit at sakit, na tila may nasasakal o napapaso. Hindi ito tunong tao, hindi rin ito tunong hayop. Ito ay isang bagay na nasa pagitan. Ang sigaw na iyon ay sinundan ng isang malakas at desperadong pagpagaspas ng mapakpak, mabilis, papalayo, hanggang sa ang tunok ay tuluyan ng nilamon ng gabi. Nakahinga ng maluwag si Elara. Ang kanyang katawan ay nanghihina sa biglang pagkawala ng tensyon. Napaluhod siya sa sahig. Nakatingin sa puting linya ng asin na kumikinang sa liwanag ng buwan.
Gumana ito. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakita niya si Lina. Nakatayo ito sa bahagyang bukas na pinto ang kanyang silid. Ang takot ay naroon pa rin sa kanyang mukha, ngunit sa ilalim nito, may bagong emosyon na nababasa si Elara, isang malungkot na pagpapatunay. Nagsalita si Lina. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw sa katahimikan ng bahay. Sinabi ko sa iyo, Elara, totoo sila. Nakatitig si Elara kay Lina. Ang masalita nito totoo sila ay umaling-aunaw sa nakabibinging katahimikan ng bahay. Hindi ito isang panunumbat. Ito ay isang pagluluksa, isang pag-amin sa isang katotohanang matagal nang gustong takasan nilang dalawa. Dahan-dahang tumayo si Elara. Ang kanyang nga tuhod ay nanghihina pa rin. Tiningnan niya ang kanyang nga kamay. Amoy bawang. Maim nga naiwang butil ng asin na dumikit sa kanyang palad. Mga sandata na kailanman ay hindi niya inakalang gagamitin. Mga sandatang gumana kung saan ang kanyang kalaman sa siyensa ay nabigo. Gaano nakatagal? Tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Yumuko si Lina. Hinahaplos ang kanyang malaking tiyan na tila ito ang kanyang huling muog. Ilang linggo na, Elara. Nagsimula sa mga anino. Tapos, ang aso. Gabi-gabi, kaya ako tumawag sa iyo. Natatakot akong sabihin sa telpono, baka isipin mong nababaliw na ako. Isang matinding pagsisisi ang gumuhit sa puso ni Elara. Ang lahat ng pag-aalinlangan niya, ang lahat ng pagwawalang bahala niya sa makwento ni Lina ay bumalik sa kanya na parang sampal. Habang siya ay comfortable sa kanyang apartment sa Maynila, ang kanyang pinsan ay mag-isang nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang kaaway dito sa San Lazaro. Walang nagsalita sa kanila hanggang sa sumikat ang araw. Ngunit ang liwanag ng umaga ay hindi nakdala nga panatagan. Sa halip, mas pinalinaw nito ang bakas ng lagim ng nakaraang gabi. Ang bahay ay tila dinungisan, nilapastangan. May ilang yero sa bubong na tila bahagyang nakaangat. At sa pasimanong ang bintana ni Lina, sa labas ngang buting linya nga asin, mayroong isang maitim at malangis na mansa na hindi naroon kahapon. Amoy nito'y parang pinahalong nabubulok na laman at sinusuno na buho. Pinanindigan si Elara ng balahibo. Ito ang ebidensya. Ang pisikal na katibayan na hindi siya nananaginip. Kailangan nating umalis dito. Lina, maring sabi ni Elara, ang kanyang determinasyon ay bumabalik. Mag-impake tayo. Babalik tayo sa Maynila. Ngayon din. Ngunit umiling si Lina, isang pag-iling na punong kawalang pag-asa. Hindi tayo pwede umalis. Anong hindi pwede? Giyit ni Elara. Lina, buntis ka. Hindi ligtas dito. Hindi mo naintindihan. Umikbi si Lina. Hindi ito basta-basta umalis. Sumusunod dito. Sabi ngang matatanda, kapag pinili ka na nito, hindi ka natitigilan hanggat hindi nito nakukuha ang gusto niya. Ang puso ni Elara ay tila piniga. Ang gusto nito, ang sanggol. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Elara ang tunay na kawalan ng kapangyarihan. Walang gamot, walang operasyon, walang anumang itinuro sa kanya sa nursing school ang makakalutas nito. May isa na lang tayong paasa, sabi ni Lina. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may bahid ng determinasyon. Kailangan nating pumunta kay Aling Sala. Aling Sala. Ang albularyo. Ang pangalan ay tila isang sumpa. Sa pandinig ni Elara ilang oras lang ang nakalipas. Ngunit ngayon, ito ay tunong ng isang posibleng kaligtasan. Ang kanyang pagiging skeptiko ay durok na. Ang kanyang pagmamataas ay natunaw na. Ang natitira na lang ay ang desperadong pangangailangan na iligtas ang kanyang pinsan. Sige, sagot ni Elara. Ang salitang iyon ay isang paksuko sa mundong hindi niya maintindihan. Puntahan natin siya.
Ang paglalakbay patungo sa bahay ni Aling Sala ay isang paglalakbay patungo sa pusong takot. Ang kanyang bahay ay nasa pinakadulong baryo, malapit sa sementeryo, sa isang lugar na iniwasan ng karamihan. Habang naglalakad sila sa baku-bakong daan, ang mga titing ng taga-baryo na kanilang nasasalubong ay mas mabigat kaysa kahapon. Hindi na ito pagtataka. Ito ay pag-alam. Nakikita nila sa mga mata ni na Elara at Lina ang aninong ang parehong takot na matagal na nilang kinikimkim. Nilakpasan nila ang dambuhalang punong balete. Sa ilalim nito, ang hangin ay mas malamig at ang katahimikan ay mas malalim. Tila pati ang makulilih ay natatakot gumawa ng ingay. Sa wakas, natanaw nila ang bahay. Isang malit na kubo na gawa sa kawayan at nipa, ngunit tila mas matatak kaysa sa itsura nito. Nakahiwalay ito sa lahat, napapaligiran ng isang bakot na gawa sa mapilipit na sanga ng kahoy. Sa labas, may nakasampay na kung ano-anong uri ng halaman at ugat na nagpapakalat ng matapang ngunit hindi masamang amoy sa hangin. Huminto sila sa harap ng maliit na tarangkahan. Nag-alinlangan si Elara. Ito na iyon. Ang pagtawid sa linyang hindi na niya maaring balikan. Ang tuluyang pagpasok sa mundo ng kababalahan. Tiningnan niya si Lina na tumango bilang pampalakas ng loop. Huminga ng malalim si Elara. Inipon ang lahat ng natitirang katapangan at itinulak ang tarangkahan. Kriiik. Ang tunok ay tila isang ungol. Naglakad sila sa maliit na bakuran. Nang nasa tapat na silang pinto, akmang kakatok na sana si Elara ng kriik. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas ng kusa. Walang hangin, walang sinumang naktulak. Bumukas lang ito na nagbunyang ang isang madilim na kalooban. Mula sa loop, lumabas ang amoy ng pinatuyong dahon, insenso, at isang bagay na hindi matukoy ni Elara. Amoy ngang lupain ng lihim na matagal nang nakatago. Naporong si Elara. Ang kanyang puso ay bumalik sa mabilis na pagtibok. At mula sa kadiliman sa loop ng bahay, isang boses ang nagsalita. Isang boses na matanda at tila pagod, ngunit may bigat ng autoridad na hindi may kakaila. Pumasok kayo, sabi ngang tini. Hinihintay ko na kayo. Ang paanyaya mula sa kadiliman ay tila isang utos na hindi nila maaring suwain. Nakatinginan sina Elara at Lina. Sa mga mata ng kanyang pinsan, nakita ni Elara ang isang desperadong pagsamo, isang pagsusumamo na huwag na silang umatras. Huminga ng malalim si Elara. Pinatatak ang kanyang loop at humakbang papasok sa madilim na bahay. Sumunod si Lina. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Elara. Nang makapasok sila, ang pinto ay dahan-dahang sumara sa kanilang likuran. Kriik, kalampak. Ang tunong ng pagsasara ay tila isang hatol. Ang hangin sa loop ay mabigat at amoy lupa, pinatuyong nga dahon at kamang niyan, mahirap huminga. Ang tanging liwanag ay mula sa nag-isang kandila sa gitna ng isang maliit na mesa at ang anino nito ay sumasayaw sa madingding na puno nga nakasabit na kung ano-anong bungkos, bungong ang maliliit na hayop at mga botelyang may lamang maitim na likido. Sa isang sulok, nakaupo sa isang mababang silang tumba-tumba ang isang anino. Dahan-dahan itong gumala. Tumayo ito at humakbang papalapit sa liwanag ng kandila. Si Aling Sela, mas matanda siya kaysa sa inaasahan ni Elara. Ang kanyang mukha ay isang mapanganga kunot at linya. Ngunit ang kanyang mata ay buhay na buhay matatalim at tila nakikita hindi lang ang kanilang pisikal na anyo, kundi pati ang kanilang nakaluluwa. Payat ang kanyang katawan, nakabalot sa isang lumang barot saya. Ngunit sa paraan ng kanyang pagtayo, mayroon siyang bigat at kapangyarihan. Maupo kayo,
Sabi ni Aling Sela. Ang kanyang boses ay kalmado. Itinuro niya ang 2 bangkong kahoy sa harap ng kanyang mesa. Sumunod sila ng walang imik. Si Lina ay nanginginig pa rin. Si Elara naman, sa kabila ng takot, ay pinilit na suriin ang matanda. Walang halatang masama sa kanyang itsura. Mukha siyang isang tipikal na lola sa probinsya, kung hindi lang dahil sa kakaibang aura na bumabalot sa kanya. Alam ko kung bakit kayo naririto, simula ni Aling Sela, habang inilalabas ang isang maliit na palanggana ng tubig at isang piraso ng tawas. Ang nilalang na gumagambala sa inyo ay hindi isang ordinaryong hayop. Ito'y isang aswang. Isa sa mga pinakamatanda at pinakamalakas. Ang direktang pag-amin na iyon ay nagdalang ang panibagong kilabot kay Elara. Ang marinig ang salitang iyon mula sa bibig ng isang taong tila alam, ang lahat ay nagbigay ng bigat at katotohanan sa kanilang bangungot. Gusto nito ang dinadala mo, Hija, sabi ni Aling Sela. Ang kanyang nga mata ay nakatuon kay Lina. Ang dugo ng isang sanggol na malapit ng isilang. Ito ang nagbibigay sa kanilang lakas na hindi kayang tumbasan ng kahit ano. Nahanda si Aling Sela para sa ritual ng tawas. Sinindihan niya ang tawas gamit ang apoy ng kandila hanggang sa ito'y matunaw. At pagkatapos ay maingat niyang ibinuhos ang kumukulong likido sa palangganan ng tubig. Isang tunok na tila hiningangang ahas. Nakusal si Aling Sela ng masalitang hindi maintindihan ni Elara, isang sinaunang dialekto na tila mas matanda pa sa baryo. Ang kanyang boses ay nakbago, naging mas malalim at mas makapangyarihan. Habang nagsasalita siya, ang natuyong tawa sa tubig ay unti-unting nabuo. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil siya at kinuha ang nabuong tawas. Itinaas niya ito laban sa liwanag ng kandila. Ang anino nito sa dingding ay nakapang-ingilabot. Tingnan ninyo, sabi niya. Lumapit si Elara. Ang hugis ng tawas ay malinaw. Isang anyo ng babaeng nakaluhod na may mahabang dila na nakaunat at sa likod nito, isang mas malaking anino, isang ibong may malalapat na pakpak. Ang aswang na ito ay nagpapalit anyo. Paliwanag ni Aling Sela, isang babae sa umaga, isang halimaw sa gabi. At ang pinakagusto nitong anyo ay ang wakwak. Tumango si Elara. Inaalala ang nakakakilabot na huni kagabi. Paano po namin siya lalabanan? Kailangan ninyong proteksyon, sabi ni Aling Sela. Kumuha siyang isang maliit na talang itim mula sa kanyang bulsa at isang kwintas na gawa sa mabuto at pinatuyong ugat. Inilagay niya ito sa lik ni Lina. Ito ay isang anting-anting. Huwag mo itong huhubarin kahit kailan. Huwag kang lalabas ng bahay kapag lumubog na ang araw. At maglagay kang langis na ito, sabay abot ng isang maliit na botlya na may maitim na likido sa iyong tiyan bago matulog. Kapag kumulo ang langis, ibig sabihin ay nasa malapit na siya. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay kay Elara. Sa wakas, mayroon silang plano. Mayroon silang panlaban. Ngunit nang akmang tatayo na sila para magpasalamat, ginawa ni Aling Sela ang isang bagay na naktanim ng isang maliit ngunit matalim na butil ng pagdududa sa isip ni Elara. Dahan-dahang inilapit ni Aling Sela ang kanyang kamay sa tiyan ni Lina. Ang kanyang daliri ay payat at kulubot, at ang makuko ay bahagyang mahahaba at naninilaw. Ipinatong niya ang kanyang palat sa umbok ng tiyan ni Lina. Naramdaman ni Elara ang bahagyang pag-iktat ni Lina. Huwag kang matakot, Hija, bulong ni Aling Sela. Ang kanyang mata ay nakapikit na tila may pinakikiramdaman. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Malakas ang batang ito, napakalakas. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin ng diretso kay Elara. At pagkatapos ay sinabi niya ang salitang hindi na malilimutan ni Elara.
Hino na hino. Ang masalitang iyon ay tumama kay Elara na parang yelo. Hinok na hinok. Parang isang prutas na handa ng pitasin. Parang isang hayop na handa ng katayin. Ang pagpili ng salita ay mali. Kakaiba. Hindi tama. Mabilis na binawi ni Aling Sla ang kanyang kamay. Ang ngiti ay nawala at napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Mas magiging agresibo siya ngayong. Alam niyang may kalaban na siya. Huwag kayong magtitiwala kahit kanino. Nagpasalamat sila at nagmamadaling umalis. Habang naglalakad sila papalayo sa kubo, hawak ni Elara ang braso ni Lina. Na tila nakahinga na ng maluwag. Mayroon na silang anting-anting. Mayroon na silang mabilin na susundin. May pag-asa. Ngunit si Elara, habang naglalakad, ay hindi mapakali. Bago sila tuluyang makalayo, lumingon siya pabalik sa kubo ni Aling Sla. Ang pinto ay nakasara na. Ngunit sa malit na siwang ng bintana sa loob ng kadiliman, nakita ni Elara ang isang aninong gumalaw. At sa isang iglap, bago ito tuluyang nawala, sigurado siyang ang aninong nakita niya ay hindi ani. Ang huling imahe mula sa kubo ni Aling Sla, isang aninong hindi nababagay sa isang matanda, ay tila isang tinik na bumaon sa isip ni Elara habang sila'y naglalakad pabalik. Paulit-ulit itong naglalaro sa kanyang isipan. Isang lupngang nakakabahalang eksena. Sinubukan niyang ipaliwanag. Baka anino lang iyon ng nakasabit na ugat. Baka niloloko lang siya ng liwanag ng kandila at ng sarili niyang takot. Ngunit ang pakiramdam ay hindi nagsisinungaling. Isang malamig at matalim na pakiramdam na may mali. Sa tingin mo, Elara, magiging ligtas na tayo? Tanong ni Lina, ang kanyang boses ay punong bagong pag-asa. Mahigpit niyang hawak ang boteyang langis at ang anting-anting na nakasabit sa kanyang lik na tila ito ang pinakasagradong bagay sa mundo. Pinilit ni Elara na ngumiti. Sana, Lina, sundin lang natin ang sinabi niya. Ngunit sa lup-lup niya, ang tiwala ay napalitan na ng isang lumalaking pag-alinlangan. Ang masalita ni Aling Sla, huwag kayong magtitiwala kahit kanino, ay biglang nakaroon ng ibang kahulugan. Isang babala ba iyon laban sa mga taga-baryo? O isang matalinong paraan para ilayo ang atensyon mula sa kanyang sarili? Pagdating sa bahay, agad silang kumilos. Isinara nilang muli ang lahat ng bintana. Mas marami pang bawang ang isinabit. Ngunit sa pagkakataong ito, may mga bago na silang sandata. Pinanot ni Elara habang nangingini na ipinapahid ni Lina ang maitim at malagit na langis sa kanyang tiyan sa isang paikot na galaw tulad ng ipinayo ng albularyo. Ang amoy nito ay mas matapang kaysa sa bawang amoy ng pinahalong langis ng niyok at suno ng halamang gamot. Pagkatapos, sinigurado ni Lina na ang anting-anting ay nakapatong sa kanyang dibdib sa ibabaw ng kanyang damit. Dumating muli ang takip silim at kasabay nito ang pamilyar na bigat sa hangin. Ngunit ngayon, may halong pag-asa ang takot ni Lina. Para sa kanya, handa na sila. Para kay Elara, ang pakiramdam ay tila naghahanda sila para sa isang pagsubok kung saan ang magamit na ibinigay sa kanila ay hindi masandata kundi mapain. Umupo sila sa sala sa liwanag ng isang solong bombilya. Walang nagsasalita. Nakikiramdam, naghihintay. Ang bawat kaluskos ngang butiki sa dingding, bawat ihip ngangin sa yero, ay nagpapatindik sa kanilang mabalahibo. Ilang oras ang lumipas. Nang tila payapa na ang lahat, nagsimula ito. Aray. Mahinang daing ni Lina habang napahawa sa kanyang tiyan. Anong nangyari? Mabilis na tanong ni Elara. Agad na lumapit. Mainit. Sagot ni Lina. Ang kanyang mamatay ng lalaki. Ang langis. Mainit. Ipinatong ni Elara ang kanyang palat sa tiyan ni Lina.
sa ibabaw ng kamay nito at naramdaman niya ito. Isang init na hindi normal. Isang init na nakmumula sa balat ni Lina. Tumingin siyang maigi at sa manipis na liwanag. Nakita niya ang isang bagay na halos magpatigil sa kanyang pahinga. Ang langis sa tiyan ni Lina ay kumukulo. Maliliit na bula ang nabubuo sa ibabaw ng maitim na likido na may kasamang mahinang-mahinang tunong ng pag-isa. Tila may sarili itong buhay, tumutugon sa isang presensya na nasa labas. Nandito na siya, bulong ni Lina, hindi sa takot, kundi sa isang uring katatagan. Gumagana ang langis, Elara, gumagana. Para kay Lina, ito ay patunaying protection. Para kay Elara, ito ay patunaying katapusan. Ang halimaw ay nasa labas. At ang protection na ibinigay sa kanila ay isa lamang alarmang nagpapahiwating ng kanilang tiyak na kapahamakan. Kasabaying pakulong langis, ang matunog sa bubungan ay nagsimula muli. Ngunit hindi na ito simpleng kaluskos. Ito ay kalampak. Isang marahas at desperadong pagwasak na tila sinusubukan nitong gibain ang yero sa purong puwersa. Kalabog, kalampak, ang buong bahay ay tila niyayanik. Napasigaw si Lina at niyakap siya ni Elara. Ngunit ang pinakanakakakilabot na bahagi ay hindi ang ingay. Ito ay ang katahimikan na sumunod. Biglang tumigil ang lahat ng kalampak at sa katahimikang iyon, isang bagong tunog ang narinig ni Elara. Isang bulong galing sa bintana sa kanyang tabi. Isang bulong na garalgal, tuyot at punong kasamaan at binabanggit nito ang kanyang pangalan. I-la-ra. Napatalon si Elara papalayo sa bintana, tila siya napaso. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Hindi ito isang random na halimaw. Kilala siya nito. Alam nito ang kanyang pangalan. Ang pag-atake ay hindi na lang para kay Lina. Para na rin ito sa kanya. E-la-ra. Alam kong nariyan ka. Ang boses ay tila isang kaskasang buhangin sa kanyang pandinig. Yumakap si Lina sa kanya. Umiyak ng walang tunok. Pagkatapos, katahimikan muli. Mas mabigat, mas nakakabingi. Tumayo si Elara. Ang kanyang katawan ay nanginginig ngunit ang kanyang isip ay nag-aapoy sa galit at determinasyon. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman kung sino o ano ang gumagawa nito sa kanila. Dahan-dahan siyang lumapit sa dingding na amakan. Dun, may isang maliit na butas, isang siwang sa pagitan ng dalawang piraso ng kawayan na halos kasing laki lang isang barya. Isang butas na sapat para makasilip. Pinigil niya ang kanyang pahinga. Inilapit niya ang kanyang mata sa siwang. Sa una, kadiliman lang ang kanyang nakita. Ngunit habang nasasanay ang kanyang paningin sa liwanag ng buwan, unti-unti niyang naaninak ang bakuran, ang puno ng saging, ang bakot, at ang isang figura na nakatayo sa gitna nito. Hindi ito ang itim na aso. Hindi ito isang ibong may malalapat na pakpak. Ito ay ang balangkas ng isang babae. Isang matandang babae. Nakayuko ng bahagya. Ang mga braso ay nasa kanyang tagiliran. Nakatayo lang. Ito ron. Hindi gumagalaw. Tahimik na nagmamasid sa bahay. At habang tinititigan niya ang anino, isang pamilyar na panginginig ang gumapang sa kanyang likuran. Ang paraan ng pagtayo nito, ang kurbadang likot, pamilyar ang kanyang tindig. Ang tindi ni Aling Sala. Ang anino sa labas ay hindi gumagalaw. Ngunit para kay Elara, ang buong mundo ay umikot. Ang tindig, ang kurbada ng likod, ang paraan ng pagtayo na tila may bigat ng maraming taon. Hindi siya maaring magkamali. Iyon ang tindi ni Aling Sala.
Ang kanyang isip ay nakalsa. Hindi maari. Baka kamu halang. Baka isa lang matanda. Baka si Rico. Ngunit alam niyang nagsisinungaling siya sa kanyang sarili. Ang figura ay hindi lasing. Ito ay nakatayo ng may layunin. Isang mangangasong naghihintay na lumabas ang kanyang biktima. Ang pagdududa na ipinunla kanina sa kubo nga albularyo ang kakaibang ngiti. Ang nasalitang hino na hino ay biglang sumibol at naging isang ganap na puno nga katatakutan. Ang maritwal, ang anting-anting, ang kumukulong langis. Hindi iyon mga protection. Yun ay mga tracker, mga beacon. Ang langis ay hindi kumukulo para balaan sila. Kumukulo ito dahil ito ay isang paanyaya, isang senyales sa aswang na nagsasabing, narito ang pagkain. Halika na. At ang hanting-hanting, baka hindi ito pananggalang, kundi isang selyo, isang tanda na nagmamarka kay Lina bilang pag-ari nito. Isang malamig na pawis ang tumulo sa noo ni Elara. Ang lahat ng kanilang pag-asa, ang kanilang tanging pinagkatiwalaan, ay isang malaking kasinungalingan. Si Aling Sala, ang taga-gabay, ang taga-pagtanggol ay ang mismong halimaw na kanilang kinatatakutan. Ang pagbabalat kayo, ang pagkukunwari, ang pinakamatinding panlilinlang. Elara, anong nakikita mo? Nangingini na tanong ni Lina. Hinila ang kanyang braso. Hindi makasagot si Elara. Paano niya sasabihin ang katotohanan ito? Paano niya sasabihin sa kanyang buntis na pinsan na ang taong inaakala nilang kanilang kaligtasan ay siya palang dahilan ng kanilang kapahamakan? Ang pag-asa ni Lina ay masisira at ang takot nito ay maring makasama sa sanggol. Wala, pagsisinungaling ni Elara, dahan-dahang lumalayo sa siwang. Ang kanyang boses ay kalmado sa labas, ngunit sa loob, siya ay sumisigaw. Wala, anino lang puno. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa labas, para lang siguraduhin. At sa sandaling iyon, ang figura ay dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo, na tila alam nitong pinagmamasdan siya. At kahit sa dilim, sa layo na iyon, naramdaman ni Elara ang titih nito, isang titih na tumatagos sa kawayan, sa pader, at diretso sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos, ang figura ay nagsimulang maglakad, hindi papalapit sa bahay, papalayo, pabalik sa direksyon ng sementeryo, sa direksyon ng sarili nitong kubo. Naglaho ito sa kadiliman. Iniwan ang isang katahimikang mas nakakakilabot kaysa sa mga kalampag kanina. Alam na ni Elara ang kailangan niyang gawin. Ang pagsisinungaling kay Lina ay isang pansamantalang solusyon. Kailangan niya ng pruweba. Isang pruweba na hindi matatawaran. Isang katotohanan na kailangan nilang harapin para mabuhay. Lina, manatili ka dito. Mariing sabi ni Elara. Hinawakan ang balikat ng pinsan. Isara mo ang pinto. Huwag mong bubuksan kahit anong mangyari. Kahit ako pa ang kumatok. Naintindihan mo? Saan ka pupunta? Elara, huwag. Pagmamakaawa ni Lina. Ang takot ay bumalik sa kanyang mukha. Babalik ako. Kailangan ko lang siguraduhin ang isang bagay, sabi ni Elara. Hinawakan niya ang tanging sandata na naisip niya. Sa sandaling iyon, isang mahabang ita na nakasabit sa dingding ng kusina na ginagamit para sa pag-ani. Ito ay malamig at mabigat sa kanyang kamay. Promisa, babalik ako. Bago pa man makaprotesta si Lina, mabilis na lumabas si Elara sa likurang pinto. Hindi na siya dumaan sa harap. Ayaw niyang bigyan ng babala ang kung sinuman o anuman ang nagmamasit. Ang gabi ay malamig. Ang liwanag ng buwan ay kanyang naging gabay. Sinundan niya ang landas na tinahak na anino.
Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat yabag. Ang bawat kaluskos ng dahon, bawat huningang kulisap ay tila isang babala. Ngunit ang galit at ang pangangailangang protektahan si Lina ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Habang papalapit siya sa kubo ni Aling Sala, ang amoy ng kamangyan at mga pinatuyong halaman ay muling sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon, mayroon itong halong ibang amoy. Ang malansang amoy na naamoy niya kaninang umaga sa kanilang bintana. Ang amoy na nabubulok na laman. Nakubli siya sa likod ng isang malaking puno, malapit sa bakod ng kubo. Ang nakisang kandila sa loop ay nakbibigay pa rin ng liwanag. Sumilip siya sa isang siwang sa dingding na kawayan. Pinigyan ni Elara ang kanyang pahinga. Ang lamig ng ita sa kanyang kamay ay hindi sapat para pawiin ang yelo sa kanyang nga ugat. Inilapit niyang muli ang kanyang mata sa siwang ng kawayan. Nagahanda sa anumang makikita niya. Ang nasa loop ay si Aling Sala. Nakatalikod ito sa kanya. Nakaupo sa sahig sa harap ng kandila. Ang anino nito sa dingding ay malaki at baluktot. Ngunit hindi ito nakisa. Sa kanyang kandungan, mayroon siyang hinahaplos isang maliit at kupas na damit. Isang damit pambinyak. Kaunti na lang. Anak. Bulong ni Aling Sala sa damit. Ang kanyang boses ay puno ng isang uringang pakasabik na napatindig sa mga balahibo ni Elara. Malapit nang makaroon ng bagong sisidlan ng ating sumpa. Isang sisidlan na mas malakas. Bigla itong huminto at dahan-dahang lumingon, na tila may naramdaman. Tumingin ito sa direksyon ng isang madilim na botlya sa kanyang mesa. Sa isang iglap, nakita ni Elara ang refleksyon ng mukha ng matanda sa salamin at sa sandaling iyon, ang mukha ay nagbago. Ang mata ni Aling Sala sa refleksyon ay nakliliyap na parang dalawang baga, isang mamula-mulang ilaw na punong kasamaan at ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka at mula rito, isang mahaba at maitim na dila ang lumabas. Dahan-dahang dinilaan ang kanyang mga labi sa isang kilos na hindi pang tao. Napaurong si Elara. Tinakpan ang sariling bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang kanyang nga binti ay nanghina. Ang katotohanan ay nasa harap na niya. Mas malinaw at mas nakakatakot kaysa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ngunit hindi sapat ang nakita niya. Kailangan niya ang isang bagay na maipapakita kay Lina. Isang bagay na pisikal. Isang bagay na hindi matatawaran. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa kanyang takot. Galit para sa panlilinlang, galit para sa panganib na sinusuwang ni Lina. Dahan-dahan siyang gumapangpaikot sa kubo, patungo sa likuran kung saan mas makapal ang mga anino. Doon, malapit sa lupa, may napansin siyang isang maliit na pinto. Isang hatch na gawa sa kawayan na tila isang lagayan ng mapanggatong. Walang kandado. Nanginginig ang makamay. Maingat niyang binuksan ito. Isang amoy ang bumulwak mula sa loob, ang parehong malansang amoy na naamoy niya sa kanilang bintana, ngunit 10 beses na mas matindi. Halos masuka siya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan ang flashlight sa pinakamahinang setting at itinutok ito sa loop. Ang kanyang nakita ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito panggatong. Ito ay isang silik ng matropeo, mga luma at naninilaw na laruan. Isang sirang duyan, mga pares ngang maliliit na sapatos. At sa isang maliit na estante sa dingding, ang pinakanakakilabot sa lahat. Isang hilera ng maliliit na botelyang gawa sa luwad. Bawat isa ay may takip na kahoy at may pangalang nakaukit sa gilid. Juan, Maria, Crispin, mga lumang pangalan. Mga pangalan ng mga batang maaring matagal ang kinalimutan ng baryo. Nanginginig ang kamay. Inabot ni Elara ang isa. Isabel, dahan-dahan niyang inalis ang takip. Ang amoy
ay halos magpabagsak sa kanya. Itinuto niya ang ilaw sa salop ng botriya. Nakalubog sa isang madilim at malangis na likido ay isang bagay na maputla at nakapulupot. Ang natuyong pusot ng isang sanggol. Nasuka si Elara, ngunit pinigilan niya ito. Tiningnan niya ang hilera ng mga botelya. Isang koleksyon. Isang koleksyon ng mga buhay na kinitil. Isang patunay ng dekada ang kasamaan ni Aling Sela. Ito na ang pruweba. Habang nakatitik siya sa mga botelya ng lagim, muli niyang narinig ang boses ni Aling Sela mula sa loob. Mas malinaw ngayon dahil nasa likuran siya ng bahay. Ang dugo ng aking angkan ang nagpapatuloy sa sumpang ito. Bulong ng mata na sa sarili at ang dugo ang masalitang iyon. Ang dugo ng aking angkan ay tumama kay Elara na parang isang kidlat. Ang koleksyon ngang mapusot, ang pangalan, ang pagsamba sa isang lumang damit pambinyak. Ang lahat ay biglang nakaroon ng mas malalim at mas personal na kahulugan. Hindi lang ito isang halimaw na nangunguha ng kahit sinong sanggol. Ito ay isang ritual ng pamilya. Isang sumpa na naipapasa. At ang huling piraso ng palaisipan ay bumaksak sa kanyang isipan ng may bigat na halos ikabalif niya. Ang dugo ang pamilyang Reyes, pagpapatuloy ni Aling Sela sa kanyang bulong. Ang kanyang boses ay naglalaman ng pinahalong pagmamalaki at pihati. Ang siyang magbibigay ng bagong lakas. Ang sanggol ni Lina. Ang aking sariling kadugo. Ang pinakamalakas na sisitlan. Pamilyang Reyes. Ang apelido ni Lina. Ang apelido ng kanilang ina. Ang kanyang sariling apelido. Nanlamig ang buong katawan ni Elara. Ang dugo sa kanyang maugat ay tila naging yelo. Hindi lang si Lina ang target dahil buntis ito. Target si Lina dahil siya ay isang Reyes. At si Aling Sela. Si Aling Sela ay hindi isang estranghero na nang aapi sa kanila. Si Aling Sela ay kamag-anak nila. Ang katotohanan ng iyon ay mas masakit kaysa sa ita na hawa niya. Ang aswang na gustong pumatay sa sanggol ni Lina ay ang sarili nilang lola sa tuhod, ang matriarkang kanilang angkan, ang tagapag-alaga at tagapagpasangang sumpa. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang pag-alis ng kanilang ina sa San Lazaro maraming taon na ang nakalipas na sinasabing ayaw na nito sa buhay probinsya. Hindi iyon pag-ayaw, iyon ay pagtakas. Ang babalang kanilang ina na huwag nang babalik sa San Lazaro. Hindi iyon simpleng pag-alala, iyon ay kaalaman sa panganib na naghihintay. At ang pagpapadala kay Lina dito para mapagaling matapos itong makasakit sa Maynila, hindi iyon desisyon ng magulang ni Lina. Malamang, iyon ay isang paanyaya mula kay Aling Sela. Isang pandilin lang para maibalik ang susunod na sisidlan sa kanyang poder. Habang pinoproseso ni Elara ang lahat ng ito, isang bagong tunog ang kanyang narinig mula sa loob ng kubo. Isang tunog ng paginat ng mabuto. Isang crack na hindi natural, na sinundan ng isang mahinang ungol ng pagbabago. Nagsisimula na. Nagpapalit na. Ito ng iyo. Wala ng oras. Sa isang iglap, ang takot ni Elara ay napalitan ng isang dalisay at nakapoy na galit. Mabilis niyang kinuha ang botelyang may pangalang Isabel. Isinara niya ang takip. Inilagay sa kanyang bulsa. At maingat na isinara ang maliit na pinto sa likod. Kailangan niyang makabalik kay Lina. Ngayon din, tumakbo siya pabalik. Ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayat sa lupa. Ang mga sanga ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Lina, na walang kamalay-malay na naghihintay sa kanilang bahay. Iniisip na litas siya dahil sa anting-anting na ibinigay ngang sarili nilang berdugo. Habang tumatakbo siya, ang matunok sa likuran niya ay nakbago.
Ang mahinang ungol ay naging isang garalgal na sigaw at pagkatapos ay isang malakas na pakpagaspas ng mapakpak na tila pumupunit sa hangin. Whoosh! Isang malaking anino ang dumaan sa ibabaw ng buno, mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Papunta ito sa direksyon ng kanilang bahay. Ang wakwak, nakaalis na ito. Alam nitong wala siya sa bahay. Alam nitong mag-isa na lang si Lina. Lina! Sigaw ni Elara sa kawalan. Ang kanyang boses ay punong desperasyon. Huwag! Mas binilisan pa niya ang takbo. Ang kanyang nga baga ay nag-apoy. Nakikita na niya ang bahagyang liwanag mula sa kanilang bahay. Malapit na siya, ngunit huli na siya. Nang makarating siya sa gilid ng kanilang bakuran, nakita niya ang eksyon ng magiging permanenteng paklat sa kanyang alaala. Sa bubong ng kanilang bahay, nakababa ang isang nilalang. Ito ay may anyong ngang isang dambuhalang ibon na may ngapakpa na parang sa paniki, ngunit ang mukha ay ang pinagsamang mukha ng isang matandang babae at isang uwak na may mga matang nagliliyab sa pula. At mula sa bibig nito, isang mahaba, manipis, at itim na dila ang nakaunat pababa. Ang dila ay tila isang sinulit na gumagapang, pumapasok sa isang butas sa yero, isang butas na ginawang marahas na pagkalampak kanina, isang butas na nasa tapat mismong silid kung saan naghihintay si Lina. Nakatayo si Elara, na paralisado sa pinangyarihan. Ang kanyang sigaw ay namatay sa kanyang lalamunan. Ang pruweba ay nasa kanyang bulsa, ngunit wala na itong silbi. Narinig niya ang isang mahinang daing mula sa loob ng bahay. Isang daing ng sakit at pagkalito. Ang daing ng kanyang pinsan, ang dilang aswang, ay nakahanap ng paraan papaso at nagsisimula na itong sipsipin ang buhaing sanggol mula sa sinapupunan ni Lina. Ang oras ay tila bumagal hanggang sa halos tumigil na ito. Bawat detalye ng eksena ay nasunok sa utak ni Elara na parang isang litratong nilublob sa asido. Ang itim na dila na parang isang makamandak na ahas na nawawala sa butas ng yero. Ang mapakpak ng nilalang na tila gawa sa luma at maruming katat na marahang kumakampay para manatiling balanse. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang mahinang-mahinang daing mula sa loob ng bahay, ang tunok ng buhay na unti-unting hinihigop mula sa kanyang pinsan. Paralisis. Iyon ang unang yugto. Isang malamig na takot na gumapang mula sa kanyang nga paapaakyat, na ginawang bato ang kanyang makalamnan. Ang ita sa kanyang kamay ay biglang naging napakabigat, isang walang silbing pirasong metal. Ang pruweba sa kanyang bulsa, ang botelya ni Isabel, ay tila isang malamig na bato laban sa kanyang hita. Ano ang silbing katotohanan kung huli na ang lahat? Ngunit ang susunod na tunok mula sa loob ay pumunit sa kanyang paralisado. Isang mas malakas na daing. Isang daing ng purong sakit. Ang tunog na iyon ay hindi lang tunog ng paghihirap. Ito ay isang sigaw para sa tulong. Ito ang tunog ni Lina, ang kanyang pamilya. Isang apoy ang biglang sumiklap sa loob ni Elara. Isang apoy na binuong galit, pagsisisi at isang desperadong pag-ibig. Tinunaw nito ang yelong kanyang takot. Hindi. Ang sigaw ay nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang hayop na umuungol. Bago pa man siya makapag-isip, dumampot siya ngang isang bato mula sa lupa. Sa buong lakas na kaya niyang ibigay, ibinato niya ito sa nilalang sa bubong. Plak! Tumama ang bato sa isa sa mapakpak nito. Hindi ito nakasakit, ngunit nakagambala ito. Ang itim na dila ay bahagyang umikli at ang ulo ng nilalang ay biglang lumingon sa kanya. Ang dalawang pulang mata, na parang dalawang baga mula sa impyerno, ay direktang tumitik kay Elara. Isang nakakabinging tunok ang pinakawalan nito, isang sigaw na pinahalong. Galit ng
isang ibon at pihati ng isang babae. Isang sigaw na nagpatigil sa huni ng lahat ng kulisap sa paligid. Ito na. Ang atensyon nito ay nasa kanya na. Alam ni Elara na hindi niya kayang labanan ang nilalang sa bubong. Kailangan niyang makapasok sa loob. Kailangan niyang ilayo si Lina. Tumakbo siya. Hindi pa palayo, kundi papunta sa bahay. Ang kanyang plano ay simple at desperado. Pumasok sa pinto, hilahin si Lina at tumakbo hanggang sa maubusan silang lupa. Ngunit ang aswang ay mas mabilis. Sa isang malakas na pagpagaspas, lumundag ito mula sa bubong. Bumagsak ito sa lupa sa pagitan ni Elara at ng pintong bahay na nagdulot ng pagugas sa lupa. Ang bakbaksak nito ay hindi tunog ng ibon. Ito ay tunog ng isang mabigat na katawan ng laman at buto. Nakaharap na niya, ito ngayon. Nasa pagitan lang nila ang ilang metro ang lupa. Mas nakakatakot ito sa malapitan. Ang balat nito ay maputla at tila nababanat sa maguto. Ang mga braso nito ay mahahaba at payat na nagtatapos sa makukong itim at matutulis, at ang mukha. Ang mukha ay ang pinakamasahol. Ito ay ang mukha ni Aling Sla, ngunit baluktot at binagongang kasamaan. Ang mapisngi ay humpak, ang bibig ay halos walang labi, at ang mga mata ay puno ng isang gutom na daan-daang taon nang hindi nabubusok. Tinaas ni Elara ang itak. Ang kanyang braso ay nanginginig. Lumayo ka sa kanya. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basak. Ang nilalang ay tumawalang. Isang tunog na parang matuyong dahon na kinakaskas. Dahan-dahan itong nagsimulang humakbang papalapit sa kanya. Ang makuko nito ay kumakayot sa lupa. Wala nang pagpipilian si Elara. Ito na ang huling baraha. Ang huling depensa. Habang umaatras siya, ang isang kamay niya ay dahan-dahang ipinasok sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang malamig at magaspang na luwat ng boteya. Hindi mo siya makukuha. Bulong ni Elara, mas para sa sarili kaysa sa halimaw. Ang aswang ay muling tumawa at nagsimulang tumakbo papalapit sa kanya. Sa huling iglap ng katapangan, hinugot ni Elara ang boteya mula sa kanyang bulsa. Hindi niya ito ibinato, itinaas niya ito, ipinakita sa halimaw na tila isa itong krus. At sa buong lakas ng kanyang mabaga, isinigaw niya ang pangalang nakaukit dito, isang pangalan na kumakatawan sa lahat ng mabiktima, sa lahat ng malihim ng kanilang pamilya. Isabel. Ang aswang ay biglang natigilan. 1 metro na lang ang layo sa kanya. Ang mga pulang mata nito ay napako sa maliit na botlea at sa isang iglap. Ang mabangis na anyo nito ay nagpakita ng isang emosyong hindi inaasahan ni Elara. Pagkalito. Tila isang alaalang. Matagal nang ibinaon ang biglang naalala. Samantalang ito'y naguguluhan, ginawa ni Elara ang kanyang huling desperadong hakbang. Sa lahat ng kanyang natitirang lakas, ibinato niya ang botelya ng luwat diretso sa mukha ng aswang. Ang botelya ay tumamasa nito. Crack. Ang tunong na babasak na luwad ay pumunit sa katahimikan ng gabi, na sinundan ng pagtilapon ng maitim at malangis na likido. Kasama ang isang maliit at kulubot na bagay na lumipat sa hangin. Ang malakit na itim na likido ay tumalsik sa mukha ng aswang, ngunit hindi ang likido ang nagdulot ng reaksyon. Ito ay ang maliit at kulubot na bagay na dumikit sa pisngi nito, malapit sa isa sa mga nagliliyap nitong mata. Ang pusod ni Isabel. Sa sandaling dumikit iyon sa balat nito. Isang nakapangingilabot na tunok ang kumawala mula sa bibig ng halimaw. Hindi ito sigaw ng galit, kundi sigaw ng matinding kirot. Isang kirot na hindi pisikal, kundi espiritual.
Tila napaso ito ngang isang sagradong bagay. Ang balat nito kung saan dumikit ang pusot ay nagsimulang umusok, na tila binuhusan ng asido. Ang pulang ilaw sa mga mata nito ay bahagyang kumurap at sa isang iglap, nakita ni Elara ang isang bagay na mas nakakatakot pa kaysa saput. Isang sulyap sa nakaraang anyo ng halimaw. Ang mukha ni Aling Sala ang tunay na mukha. Ang mukhang isang ina ng isang lola ay lumitaw. Punong sakit at pagkalito. Isabel, ang pangalan ay lumabas sa bibig nito bilang isang garalgal na bulong, isang salitang matagal ng hindi nabibikas. Ang sandaling iyon ng pag-aalinlangan ang tanging pagkakataong kailangan ni Elara. Hindi na siya nag-isip. Habang ang nilalang ay napapikit sa sakit, iwinasiwas ni Elara ang ita sa abot ng kanyang lakas. Hindi niya tinarget ang ulo o ang puso. Tinarget niya ang bagay na kumakatawan sa kapangyarihan nito. Ang instrumento ng kanyang kasamaan. Tinarget niya ang mahabang itim na dila na bahagya paring nakausli sa bibig nito. Seeing, ang tunong ang bakal na tumatama sa laman ay matinis at nakaririmarim. Ang dulong ng ita ay tumama sa baskang dila. Hindi nito tuluyang naputol. Ngunit ang hiwa ay malalim at tiyak. Isang panibagong sigaw ang pumunit sa gabi. Mas matinis at mas desperado kaysa sa nauna. Itim na dugo mas makapal at mas maitim kaysa sa dugo ng tao ang bumulwak mula sa bibig nito, tumatalsik sa lupa at sa damit ni Elara. Ang amoy nito ay parang nabubulok na metal. Ang aswang ay napaurong. Hinawakan ang kanyang lik na tila nasasakal. Ang pulang ilaw sa mga mata nito ay tuluyan ng nawala at napalitan ng purong sinda ng isang hayop na mortal na nasugatan. Hindi na ito ang makapangyarihang mangangaso. Isa na lamang itong sugatang nilalang na tumatakbo para sa kanyang buhay. Sa isang desperadong pagpagaspas ng mapakpak, lumipat ito paitaas ng pasuray-suray na tila isang ibong may bali na ang pakpak. Itim na dugo ang tumutulo mula rito na nag-iwan ng mapatak sa tuyong lupa habang ito'y papalayo. Lumipat ito pabalik sa direksyon ng sementeryo, sa direksyon ng kubo nito kung saan nagsimula ang lahat. Naiwan si Elara, nakatayo sa gitnang bakuran. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umakyat baba. Hawa niya ang ita na punong itim na dugo. Ang kanyang katawan ay nanginginig hindi na lang sa takot kundi sa adrenaline at sa bigat ng kanyang ginawa. Ngunit wala siyang panahon para iproseso ang lahat. Lina, binitiwan niya ang itak at tumakbo papasok ng bahay. Ang pinto ay nakaawang. Sa loop, ang eksena ay isang bangungot. Ang magamit ay nakalat. At sa sahig, sa tabi ng kanyang higaan, nakahandusay si Lina, walang malay. Lumuhod si Elara sa tabi niya. Ang mukha ni Lina ay maputlang maputla at ang kanyang paginga ay mababaw. Ipinatong ni Elara ang kanyang daliri sa lik nito. May pulso pa, mahina, ngunit naroon pa. Ang kanyang mga mata ay napadako sa tiyan ni Lina. Ang maitim na langis ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito kumukulo. At ang anting-anting, ang kwintas na gawa sa mangguto ay naging abo, na tila nasunog mula sa lup. Ang sumpa ay nasira. Ngunit ano ang naging kapalit? Lina, gumising ka. Pagmamakaawa ni Elara, habang marahang tinatapik ang pising ng kanyang pinsan. Lina, please. Dahan-dahang iminulat ni Lina ang kanyang mata. Sila ay malabo at walang direksyon. Elara, bulong niya. Ang sakit. Hinawakan ni Lina ang kanyang tiyan. At nang tingnan ni Elara, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang puso. Sa gitna ngang tiyan ni Lina, sa ibabaw ngang pusot, may isang bilog at maitim na marka, isang pasa na parang kagat na may maliit na butas sa gitna. Ito ang bakas ng dila. At habang nakatitik sila rito,
Isang bagay ang nangyari. Naramdaman ni Elara ang isang mahinang paggalaw sa ilalim ng kanyang kamay. Isang sipa. Ang sanggol. Buhay pa ito. Isang luha ang ginhawa ang tumulo sa mata ni Elara. Ngunit agad itong napalitan ng panibagong takot dahil kasabay ngang sipa. Isang mahinang pag-agos ngang dugo ang nagsimulang dumaloy sa pagitan ng mabinti ni Lina. Nagsisimula na ang panganganak. Ngayon, sa gitna ng kaguluhang ito, Elara, tulungan mo ako. Pagmamakaawa ni Lina, ang kanyang mata ay pumipikit na muli sa sakit at pagod. Alam ni Elara na walang ospital na malapit, walang doktor. Ang pinakamalapit na klinika ay ilang oras ang layo at walang sasakyan sa gabi. Siya lang, ang nurse na minsan nang tinalikuran ang mapaniniwala ng lugar na ito ay siya na ngayong mag-isang haharap sa bungangang sinaunang kasamaan nito. Kailangan niyang iluwal ang sanggol na pinag-agawan ng buhay at kamatayan. Kailangan niyang gawin ito ngayon sa sahig ng bahay na ito gamit lamang ang kanyang kaalaman at ang kanyang ganang nginginik na kamay. Walang panahon para sa takot. Walang panahon para sa pag-alinlangan. Ang tanging mayroon ay ang sahig na marumi, ang amoyng dugo at pawis, at ang buhayng 2 tao na nakasalalay sa kanyang makamay. Ang pagiging nas ni Elara ay bumalik sa kanya, hindi na bilang isang teorya mula sa libro, kundi bilang isang purong likas na ugali. Ang kanyang isip ay naging kalmado at matalas. Huminga ka, Lina. Huminga ka kasabay ko. Utos niya habang ginagabayan ang nanginginig na katawan ng kanyang pinsan. Itulak mo. Kaya mo yan. Sa sahi na pinahaluan ng lupa, dugo at takot, sa liwanag ng isang nangangatok na bombilya, ginawa ni Elara ang lahat ng kanyang natutunan. Ginamit niya ang malinis na basahan bilang sapin. Ang pinakuluang tubig para linisin ang kanyang nakamay. Ang bawat utos, bawat kilos ay may bigat ng buhay at kamatayan. Ang siyensya na minsan niyang ginamit para itawil ang kababalahan ay siya na ngayong tanging sandatalaban sa resulta nito. Ang bawat segundo ay isang pakikipaglaban. At sa wakas, matapos ang tila walang hanggang paghihirap, sa isang huling malakas na sigaw mula kay Lina, lumabas ito. Isang sanggol. Maliit, madulas, at napakatahimik. Sa isang iglap, ang puso ni Elara ay tumigil. Ngunit mabilis siyang kumilos, nilinis ang daanan ng hininga nito at marahang pinalo ang likod. At isang tunok ang pumuno sa bahay, isang tunok na mas malakas kaysa sa sigaw ang aswang, mas malakas kaysa sa kalampak sa bubong, ang malakas at malusok na iyak ng isang sanggol na lalaki. Isang iyak na tila pumunit sa sumpa na bumabalot sa bahay. Napahagulgol si Elara, isang hagulgol ng pagod, ginhawa at tagumpay. Inilagay niya ang umiyak na sanggol sa dibdib ni Lina, na umiyak din habang niyayakap ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, sa gitnang dumi at gulo, sila ay ligtas. Sila ay nakaligtas. Ang umaga ay dumating na tila isang biyaya. Ang liwanag ng araw ay hindi kailanman naging ganun kaganda. Habang nag-aalaga si Elara sa Magina, ang tunog ng bus na dumarating sa baryo ay umalingaw-ngaw. Ito na ang kanilang hudyat. Kailangan na nating umalis. Sabi ni Elara kay Lina. Natumango kahit halata ang panghihina. Habang nag-impake silang kaunting gamit, hindi mapakali si Elara. May isa pa siyang kailangang gawin, isang huling pagtatapos. Bantayan mo ang pamangkin ko. Sabi niya kay Lina. Babalik ako kaagad. Dala pa rin ang ita na may bahit ng itim na dugo. Mabilis na tinaha ni Elara ang daan pabalik sa kubo ni Aling Sala. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit natabunan na ito ang isang malami na determinasyon. Ang kubo ay tahimik.
Napakatahimik. Ang pinto ay nakawang. Dahan-dahan niya itong itinulak. Ang amoy salop ay amoy ng matayan. Ngunit hindi lang iyon. Amoy ito ngang pakabulok na napakatagal na. Sa sahig, sa gitna ngang silit, nakahandusay ang katawan ni Aling Sala. Ngunit hindi ito ang katawan ng isang taong kamamatay lang. Ito ay tuyo at kulubot, na tila sinipsip ng lupa ang lahat ng buhay at halumigmig mula rito. Ang kanyang nga mata ay bukas at walang laman, nakatitik sa kisame. Ang kanyang bibig ay bukas sa isang tahimik na sigaw. At ang kanyang dila ay halos putol na, itim at wala ng buhay. Ang sumpa nang hindi naipasa ay kinain ang sarili nitong si Sidlan. Walang naramdamang awa si Elara. Tinalikuran niya ang bangkay at hindi na lumingon pa. Nakarating sila sa hintuan ng bus tamang-tama sa oras. Habang umaakyat sila, ang matitig ng ibang pasahero ay punong pagtataka, ngunit wala nang nangahas na magtanong. Ang itsura ni Elara, na may bahit ng dugo at determinasyon sa kanyang mata, ay sapat ng babala. Habang papalayo ang bus sa San Lazaro, isinandal ni Elara ang kanyang ulo sa bintana. Pinapanod ang mapuno ngang niyo at ang dambuhalang puno ngang balete na unti-unting lumilit sa dikalayuan. Sa kanyang kandungan, mahimbing na natutulog ang kanyang pamangkin. Nakabalot sa isang malinis na kumot, hawa ni Lina ang kamay nito. Ang mukha ay pagod ngunit payapa sa unang pagkakataon sa loop ng maraming linggo. Tapos na. Nanalo sila. Hinaplos ni Elara ang piski sanggol. Napakaliit, napaka-inosente. Ang kanyang pag-asa para sa isang bagong simula. Ang maliliit na daliri ng sanggol ay gumalaw at hinawakan ang kanyang daliri na pangiti si Elara. Ngunit biglang nawala ang kanyang ngiti. Ang hawa ng sanggol ay hindi pangkaraniwan ang lakas. Isang hawa na may diin at kasiguraduhan na hindi dapat possible para sa isang bagong silang. Dahan-dahan niyang tiningnan ang mukha ng natutulok na sanggol. Ang mata nito ay nakapikit. Ngunit sa ilalim ng manipis na talukap, naramdaman at nakita ni Elara ang paggalaw ng maito mabilis at tila may pinapanot. Hindi ang random na paggalaw ng isang sanggol sa panaginip, kundi ang paggalaw ng isang taong gising at nakmamasit mula sa loop. Ang bus ay tuluyan ng lumabas sa hangganan ng San Lazaro. At sa sandaling iyon, ang sanggol ay ngumiti sa kanyang pagtulok. Hindi ito ang inosenteng ngiti ng isang sanggol. Ito ay ang ngiti ng isang bagay na matanda. Isang bagay na alam ang lahat. Isang ngiti na naghihintay. Nakalabas sila ng San Lazaro. Ngunit alam ni Elara, habang nakatitik sa ngiting iyon, na ang San Lazaro ay hindi kailanman lalabas sa kanila. At dito nagtatapos ang kwento ng pagtakas nina Elara at Lina mula sa baryo San Lazaro. Sa inyong lahat na sumama at sumubaybay sa kanilang madilim at mapanganib na paglalakbay mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin, isang paglalakbay sa mga sulok ng takot, sa bigat ng galihim ng pamilya, at sa di matatawarang lakas na nagmumula sa pag-ibig. Bawat salita, bawat eksena ay isinulat ng may pag-asang maramdaman ninyo ang panginginig ni Elara, ang kanyang desperasyon, at ang kanyang nag-aalab na determinasyon na protektahan ang kanyang nga mahal sa buhay. Sapagkat ang kwentong ito ay higit pa sa isang aswang o sa isang sumpa. Ito ay isang paalala na ang maatunay na halimaw ay madalas nakukubli sa mga anyong ating pinagkakatiwalaan at ang pinakamatitinding laban ay nangyayari sa loob ng ating mga tahanan at ng ating mga puso. Ito ay isang kwento tungkol sa pag-ibig na kayang harapin ang kadiliman kahit na ang kadilimang iyon ay bahagi ng sarili mong dugo.
Ang pag-asa ay hindi laging matatakpuan sa isang masayang wakas, kundi sa katapangan na lumaban hanggang sa huli. Nais kong marinig ang inyong nasa loobin. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ang pinakatumi mo sa inyong alaala? Ang inyong nga boses at damdamin ay bahagi na rin kuwentong ito. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mga anino, mag-ingat kayo palagi.